Siyempre, hindi man niya aminin. Di ba? Lalo ito mga 18 Marines, mga kababayan, ang sabi, binayaran rin ng tig 5 million, sabi ng NBI ni Director Matibag. So imagine, pati yung mga witnesses, binabayaran ng 5 million. So, sino yung nagbabayad? Si Mr. Maravillas naman niya. Hindi pa ba yan malinaw? Gawin nating malabo muna. Kunyari, hindi natin alam kung sino yung nasa likod. Di may warrant of arrest na rin mga kababayan si Atty. Baligod for cyber libel. Yung abogado ng 18 mga Malita Boys. O di na nakuha na anya Mr. Maravillas yung hanap ni Atty. Baligod. Paldo rin yata itong si Atty. Baligod, yun ang hanap buhay niya. Presenta ng mga faking witness. May nagpupundo din siguro. Kasi ano man po ang rason, mga kababayan, bakit niya gagawin ang ganyan? Di ba? Kung walang nasa likod. Siyempre, hindi man niya aminin. Di ba? Lalo ito mga 18 Marines, mga kababayan, ang sabi, binayaran rin ng tig 5 million, sabi ng NBI ni Director Matibag. So imagine, pati yung mga witnesses, binabayaran ng 5 million. So, sino yung nagbabayad? Si Mr. Maravillas naman niya. Hindi pa ba yan malinaw? Gawin nating malabo muna. Kunyari, hindi natin alam kung sino yung nasa likod. Di ba? Mga kababayan. Ito yung mga balita ngayon. Arrest warrant out for cyber libel versus lawyer of 18 ex-bodyguards. Ito naman yung report ng Philippine Star. Arrest warrant issued versus lawyer of Saldicos, 18 alleged bagmen. Lahat ng mga balita. Breaking news, Atty. Levy Baligod, inisyuhan ng warrant of arrest ng Makati RTC para sa 2 bilang ng kasong cyber libel. May bail naman anya yan, Mr. Maravillas. May bail naman po, 20,000. Ito mismo yung post ni Atty. Baligod. Katatanggap ko lang ng kopya ng arrest warrant of arrest laban sa akin. Nakalusot ang kaso na ito ni DA Secretary Laurel Tio dahil sa sadyang mali ang ibinigay na address ko sa piskalya. Sinadya pala yung binigay niyang address. Kaya naman, hindi ako nakatanggap ng subpena at hindi nakapag-sumite ng counter affidavit. Ayaw lumaban ng patas. Sino yun? Sadyang mali ang binigay na address ko sa piskalya. Sino yung mali yan nagbigay? Yung abogado ni Laurel. Nagkaso sa kanya si DA Secretary Laurel kasi sinabit sa maleta. Ayan The bail for the release of the accused in this case is fixed at 20,000 for 2 counts of cyber libel under Section 4C ng Cyber Libel Law, mga kababayan. Anyway, madali lang naman yan bayaran yung bail ni Atty. Baligod. Paldo. Paano niya, Mr. Maravillas, na naging paldo? Ang sabi nga po mga kababayan doon sa report ng NBI ni Director Matibag, yung mga bagmen, binayaran nga po ng 5 million. Saan kukuha ng 5 million? At sino niya nagpupundo? Di ba? Iyon ang sabi ng National Bureau of Investigation. Bawat isa sa sinasabing mga bagmen para lang po mag-testify sa mga bogus investigation at magpa-press con.
na mas marami pa yung sinasabi ni Attorney Baligod, siyempre yun ang iisipin natin. Di ba? Magpapagod si Attorney Baligod for what? Ngayon, magbabayad siya. Galing ba yan sa ano? Sa attorney's fee niya. Sino ang nagbabayad ng attorney's fee niya? Sa pag-execute nitong mga affidavits, sino nagbabayad sa kanya? Ng 18 Marines. Gratis lang ba? Pro bono? Inaubos na lang niya yung panahon niya sa ganyang gawain tapos peligroso pa? May maniwala na walang nagpupundo niyan? Di sige, isipin na lang natin na ignorante tayo. Magkunwari tayo mga kababayan na ignorante. But anyway, bigay ko muna sa inyo yung kwento. Sabi dito, Baligod in his Facebook page said the arrest warrant issued by Makati RTC 148 on June 15 stemmed from a case filed by DA Chief Francisco Tio Laurel Jr. However, Baligod said he only received the arrest warrant on Monday kahapon. Baligod accused Laurel's camp of sending the warrant to a wrong address, which is why the lawyer said he was not able to receive a subpoena and counter affidavit. The DA chief who filed the cyber libel complaint on March 9 called the allegations purely fiction. Malinaw naman po na puro tay-tay itong kwento ng 18 mga bagmen. Kaya nag-react mga kababayan si dating Magdalo Representative Gary Alejano. Yan yung post niya. Arrest warrant for the 18 bagmen. Isa pa lang na korte. Yan sa isang complaint pa lang yan. Multiple cases have been filed by several persons against the Baligod team all over the country. Paano na yan? Sana unang pagkakataon pa lang nang bigayan ng maleta, pumiyok na kayo. Pangalawa, di ninyo hinaluan ng incredible stories ang issue ng maleta. Pangatlo, klaro sana na para sa bansa ang inyong motivation at hindi dikta ng handlers niya. Di ba? Pati si dating Magdalo Representative Gary Alejano naniniwala na may handler, may nasa likod po ng 18 mga bagmen, pati ni Atty. Libito Baligod. Pero ako po, isipin na lang natin na tayo ay innocent tayo sa mga ganyang bagay. Ignorante tayo. Wala tayong alam sa mga ganyang gawain. Magkunwari na lang tayo na parang wala tayong alam na pag mga ganyan po, usually may nagpupundo. Left and right na kaso mga kababayan. Ang kakarapin nito, 3 counts pa lang yun, 2 counts yata yun, ng cyber libel. Ang dami yan mga kababayan, yung nag-file ng kaso kay Atty. Baligod at dito sa mga bagmen. Ito mga reactions sa mga netizens. Yan ang napala ng feeling na above the law. Sabi ni Ixoni Flores Jr., it's your time to shine, Atty. Baligod. Mga tabugong DDS ang tatangan nyo. Sabi ni Glenn Doblado, this is joyful. With joy, Cebu. Sabi ni Florante Elisaga, arrest immediately who knows about the fly. Sabi ni Ken Artagami, Nick Brace na naman yan. Sabi ni Juben Calde, magandang balita yan. Ngayon patunayan mo sa korte na may ebidensya. Sabi ni Henry Resurrection, ayan na, damputin agad yung kupal na yan. Di ba? Walang kumampi kay Atty. Baligod kasi alam nila na promotor ito ng mga kasinungalinga.
Puro kwentong kutsiro, mga kababayan, yung mga pinagsasabi ni Atty. Baligod. Punong-puno ng butas yung mga kwento ng mga malita boys. Sabi ni B. Salores, actually, timing siya nung nahuli si Mike. Wala na kasing financier. Ni Mike Defensor tinutukoy niya. Si Win Ed Celestial, buti nga. Sabi ni Awi Armendres, Attorney, where are you na? Next 18 Marites. Next 18 Marites. Sabi ni WXW, napakalinaw naman kasing puro tanim mga kargador niya. Sabi ni Mosquito Bites, disbarment next. Dapat man talaga po na file ng disbarment ditong si Atty. Baligod kasi ginagamit niya yung kanyang pagiging abogado sa mga ganitong tanim witness. Ginawa nga na buhay yung mga ganyang uri ng trabaho na napakasama, mga kababayan, naninira ng kung sino-sino mga personalities. Di ba po? Imagine, isinama si Laurel Ligarda nung makitang kakampi na si Loren, tinanggal. Ang isinama si Erwin Tulfo. Sinabi si Erwin Tulfo, nag-file din si Erwin Tulfo sa cyber libel. Kaya tambag ito po, patong-patong na cyber libel. Sunod-sunod yan, ang warrant of arrest na lalabas, mga kababayan. At sasabihin niya na pinipersecute siya ng gobyerno. Kayo itong pumasok sa ganyang masamang gawain. Pagkatapos ngayon, pinapanagot kayo ng inyong mga katarantaduan, sasabihin ninyo, political persecution. Di ba? Ayan man lang po yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.